Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa loob ng isang modernong kondominium? Sa Taguig, kung saan ang mga bakas ng nakaraan ay hindi lang sa sahig nakatatak, kundi maging sa puso't isipan ng mga bagong salta. Sa bawat hakbang ni Alexa at ng kanyang pamilya, may mga yapak na sumusunod, mga yapak na walang may-ari, mga senyales na ang kanilang bagong tahanan ay may tagong misteryo. Mag-ingat sa pagtulog dahil sa kwentong ito, ang isang imahinasyong kaibigan ay maaaring hindi lang produkto ng malikot na pag-iisip. Abangan ang mga susunod na pangyayari kung saan ang apoy ng takot ay literal na mag-aalab at ang mga bakas ng misteryo ay mag-iiwan ng tanong, ano nga ba ang tunay na nangyari kay Manang Hilda? Sa pagbukas ng pinto ng modernong kondominium sa Taguig, ramdam ni Alexa at ng kanyang pamilya ang pagod mula sa buong araw ng paglipat. Pero kahit pagod, hindi maikakaila ang excitement sa bagong simula. Habang nagkakalat sila ng mga kahon at kasangkapan sa buong lugar, may napansin si Alexa na hindi niya maipaliwanag. Mula sa smart door lock, may mga bakas ng maduming paa na tila naglakbay papunta sa sala at bumalik sa likod na pinto, parang may hindi nakikitang bisita na nauna ng dumalaw. Habang pinupunasan ni Alexa ang mga bakas, hindi niya mapigilan ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang isip niya ay puno ng tanong kung sino o ano ang may gawa nito. Pagkatapos ng mahabang araw, nagpahinga na ang pamilya sa kanya-kanyang kwarto. Pero si Alexa hindi mapakali. Ang mga bakas na kanyang pinunasan at ang hindi maipaliwanag na pagkabalisa ay hindi mawala sa kanyang isipan. Sa isang tahimik na hapon, ilang araw matapos nilang lumipat, casual lang na nabanggit ni Carlo kay Alexa na mayroon siyang bagong kaibigan na si Manang Hilda. Sa isip ni Alexa, baka imahinasyon lang ito ng kapatid. Pero nang pumasok siya sa kwarto ni Carlo para silipin ang sinasabing kaibigan, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. May mga sariwang bakas ng paa sa sahig at pakiramdam niya may mga matang nakatitig sa kanya mula sa isang madilim na sulok ng kwarto. Hindi niya ito sinabi sa kanyang pamilya, ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi siya makatulog. Ang pag-aalala niya ay lalo lamang tumindi habang nakikiramdam siya sa katahimikan ng gabi. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga bakas na iyon at sino si Manang Hilda? At habang lumalalim ang gabi, hindi alam ni Alexa na ang kanyang pagtuklas sa katotohanan ay magdadala sa kanya sa mas nakakatakot pang mga pangyayari. Ano ang naghihintay sa kanya at sa kanyang pamilya sa bagong tahanang ito? Ang bawat hakbang ay tila papalapit sa isang hindi inaasahang kadiliman. Sa madilim na gabi ng Hunyo 24, biglang nagising si Alexa mula sa kanyang pagkakatulog. Ramdam niya ang bigat sa hangin, parang may matang nakatitig sa kanya mula sa kung saan. Kinilabutan siya at nang imulat niya ang kanyang mga mata, doon niya nakita ang malabong figura ni Manang Hilda sa sulok ng kanyang kwarto. Tila ba galing sa ibang panahon, nakatayo lang ito at tahimik na nakamasid sa kanya, hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Kinabukasan, laking gulat ni Alexa nang makita ang mga bakas ng maduming paa na nagsimula sa kanyang kwarto papunta sa sala. Agad siyang napagbintangan ng kanyang pamilya sa pangyayari. Pero sa kanyang puso, alam niyang may ibang nasa likod nito. Determinado si Alexa na malaman ang katotohanan, kaya't kinompronta niya si Carlo tungkol kay Manang Hilda. Doon niya nalaman ang pangako ng mahiwagang lugar na puno ng mga bata, basta't malinis lang ang sahig. Lalo lang tumindi ang kanyang hinala na may kakaibang nangyayari sa kanilang bagong tahanan. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa misteryosong figura na ito? Sa gabi ng pista ng barangay, habang ang buong kapitbahayan ay nagdiriwang, puno ng musika at tawanan, isang kakaibang eksena naman ang nagaganap sa loob ng kondominium.
Narinig ni Alexa ang malakas na pagtawag ni Carlo kay Manang Hilda mula sa kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit sa hagdan at sumilip. Doon niya nakita ang isang matangkad at walang mukhang figura na unti-unting lumalapit sa sala. Ang bawat hakbang nito'y may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag, na parang may dala itong malalim na lungkot at bighati. Nang magkasama na ang magkapatid, pareho silang napatulala sa nakita. Ang figura ni Manang Hilda ay tila nag-atras, dahan-dahang pumasok sa sala at dumaan sa smart door lock na parang usok lamang. Hindi makapaniwala si Alexa at Carlo sa kanilang nasaksihan, isang tanawin na hindi nila malilimutan at maghahatid ng kilabot sa kanilang mga puso. Ang pagpapakita ni Manang Hilda ay isang kaganapan na hindi nila inaasahan. Anong hiwaga ang dala ng figura na ito at ano ang kahulugan ng kanyang pagbisita? Sa gitna ng kagimbal-gimbal na takot, parang kidlat na tumakbo si Alexa papunta sa kusina. Kinuha niya ang lighter na pang-araw-araw nilang gamit sa pagluluto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipilit niyang sindihan ang mga kortina ng kondominium. Ang mga apoy ay mabilis na kumalat, parang galit na ahas na gumagapang sa bawat sulok ng kanilang tahanan. "Labas na kayo," sigaw ni Alexa sa kanyang pamilya. Sa pagmamadali, nagtatakbuhan silang lahat palabas, bitbit ang kanilang mga hininga at takot, habang ang kanilang tahanan ay nilalamon ng apoy. Sa labas, sa harap ng nagliliyab na gusali, nagsimulang magdilim ang paligid. Hindi maipinta ang mukha ni Carlo sa galit. Hindi niya matanggap kung bakit kinailangang saktan ni Alexa si Manang Hilda. Ang kaibigang hindi niya alam ay nagdudulot ng kababalaghan. "Bakit mo ginawa yon, ate? Kaibigan ko si Manang Hilda." Sigaw ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagtatanong. Ngunit bago pa man makasagot si Alexa, isang misteryo ang naghihintay na matuklasan kinabukasan. Nang sumunod na araw, matapos ang sunog na pinaniniwala ang sanhi ng problema sa kuryente, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa pamilya. Mula sa abo ng kanilang nasunog na tahanan, may mga bakas ng paa na nagmumula roon papunta sa kakahuyan. Ang mga bakas na ito ay tila naglalakad patungo sa isang hindi nakikitang landas, nagtuturo sa isang direksyon na walang katiyakan. Ang mga bakas ay biglang nawala, na parang ang may-ari ay bigla na lang lumipad palayo o naglaho sa manipis na hangin. Isang pangyayaring walang makapagpaliwanag, isang palaisipan na nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa sa kasagutan. Tanging sina Alexa at Carlo lamang ang nakakaalam ng tunay na istorya sa likod ng mga kakaibang pangyayaring ito. Magkasama nilang binuhat ang lihim tungkol sa misteryosong Manang Hilda. Isang lihim na maaaring hindi na nila kayanin pang ilantad. Ano na nga ba ang susunod na mangyayari sa magkapatid na ito? Ang kanilang lihim ay maaaring manatiling nakatago sa kanilang mga puso at isipan habang buhay. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang bawat sulok ng ating tahanan ay may kwentong nakatago. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga yapak na hindi nyo nakikita. Baka kayo na ang susunod na bisitahin ni Manang Hilda. Goodbye at magtulog ng mahimbing kung kaya nyo.